himself habang hinahawakan niya rin ang kanyang 11-year-old na pamangkin, no? Yung hinahalikan. At hinahalikan pa at hinahawakan sa mamasaselan na bahagi, no? Pinagsasamantalahan niya yung panahon na tulog ata, no? Based on the video, it looks like tulog or walang malay itong 11-year-old pitong de edad. At tuloy-tuluyan nga siyang nagsasarili. He is pleasuring himself, sabi nga nila, no? Kausapin natin ang mga ating complainants today. Ma'am, I will refer to you as Tita. Yes po, sir. Miss, I will refer to you as Pamangkin. In that way, hindi po masama ang inyong identity, hindi po Yes. lumabas sa media Yes. ang inyong identity. Ma'am, pakikwento naman po sa amin ano ang nalalaman niyo tungkol sa insidente. Noong April 25 po kasi, nasa Bacoor, Cavite po ako. Lumuwas po ako kasi para po mag-apply po ng abroad. Pinaluwas po ako kasi magme-medical po ako. Nung gabi po, tumawag po yung anak kong isa. Ang sabi niya po sa akin, may ginagawa po daw yung papa niya sa kanyang pinsan. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, para klaro po, videohan niya ako yung pangyayari para at least may ebidensya po kami na maipapakita po. Okay, ma'am. Ilang taon na po itong bata na nag-video, ma'am? 10 years old po, Okay. yung anak po namin panganay. Continue po. Ngayon po, nung binidyohan po, nung umuwi po ako ng May 11 po, nagsumbong po mismo yung anak ko sa akin na, Mama, laging inaano daw ni Papa niya yung pamangkin ko, hinihipuan. Tapos one time daw po, yung baba po daw ng asawa ko, ipinapahawakan din daw po. Pero ayaw po daw ng pamangkin ko, pahawakan. Ngayon po, sabi ko sa pamangkin ko, bakit hindi siya nagsusumbong sa akin? Doon daw siya nagsusumbong sa pinsan niya po. Na lagi po pala yan na may ginagawa po sa kanyang masama. Tapos nung one time, nito pong nag-away po kami nung May 21 po. Dahil kinampront ako siya, sabi ko may video. Hindi po rin po siya umaamin. Tapos sabi niya sa akin po, hindi daw po totoo na ginagawa niya sa pamangkin ko. So natakot po ako kasi po, yan totoosin po sir, may baril po yan na 38. Rehistrado po sa inyo Hindi po siya lisensyado. Kaya ako po syempre, nataas sa takot ko rin po na magsumbong. Hindi po ako nagsumbong kasi baka kami patayin dahil pinapagbantaan niya rin po yung namin Siya yung ba po buhay. ay dating police? Hindi dating po, security guard po siya, actually. Security guard, Yes kaya po po. siya merong possession Yes. ng isang baril. Ginamit niya itong baril previously para takutin kayo? Yes. Tinatakot niya po kami na ililigaw daw po yung pamangkin ko, kung saan daw po niya dadalhin, yun po, tapos inaano niya na sinasaktin din po niya, sinasabunutan po niya, pag wala po ako, na nagsusumbong po daw sa akin, ba't daw nagsusumbong sa akin kahit nasasaktan niya po yung isa. Saan po yung nanay ng... Actually po yan po sir, nakuling din before. Kasi po, nakulong po? opo, kasi pati po yung nanay niya, actually na ko po sila na may relasyon po sila. Na pinakulong po siya ng kapatid ko na lalaki na rape ang kaso po. Kaso nakalabas po kasi gawa po nung nanay po niya is hindi po pumunta ng hearing. 3 hearing hindi po nag-attend. Kaya dismissal po yung kaso nila sir. Lack of material interest po, tinatawag natin yan sa korte, no? Kapag ang principal na witness at ang evidence in chief ay hindi maipresenta ng prosecution sa korte. Hindi ibig sabihin nito na hindi ginawa ng isang tao yung akusa laban sa kanya, kundi ito lang ay hindi maipruweba beyond a reasonable doubt ng prosecution. Then nung 21 po Okay. sir, may ginawa rin po siya. Actually may CCTV footage, hindi ko na lang po siningit. Sinuntok din po niya ako, physical injury po yun. Nakapag-medical din po ako. Hanggang ngayon po ma'am, kayo ay naninirahan sa isang bahay? Yes po. Hindi pa po. Umuwi na po siya kasi pinaalis na po siya ng DSWD doon. Actually, DSWD? galing na po kami doon actually. Ano po sabi ng DSWD? Isinabi ko na po doon, gabi po, April 26 pa daw po yung video. Parang regular filing na lang daw Correct po. yung sa kanila. Unfortunately ma'am, tama po. Yes po. Kahit kami ay gusto naming mabilis ang implementasyon dito, we have to side with the law. Yes. Hindi po natin siya nakuha caught in the act. Unfortunately, nung panahon na video siya, hindi tayo nakapagtawag agad ng Yes. police, no? That way, hindi natin siya ma-aresto based on the exceptions on warrantless arrests. Yes. So, ma'am, kayo po, no, lilinawin ko lang po, ilang beses nyo na pong personally nakita o napag-alamang ginawa ito ng ating inaakusahan?
Yung ito lang po yung sa pamangkin ko, ito lang po. Pero yung sa kapatid ko po, actually, nung 2017 and 2022 po, inano niya po talaga yung kapatid ko. Parang may relasyon nga po siya. Pero hindi ko naman po inaano talaga na ano. Actually, yung kapatid ko rin po, eh may rami din shot sa kanya. Nakulong yun. Ito pong biktima niya ngayon, ma'am, no? Yung Yes po. Yung bata po. bata po, ma'am. Sorry, medyo nahirapan akong tanungin, ma'am, eh. Ano po? Is panigurado ba tayong hawak pa lang ang nagagawa niya sa bata? O may mga pagkakataong kayang natuluyan niyang mahalay? Hindi ko din po alam, sir, kasi nung panahon na po na yun, ay tinawagan po ako ng agency ko po, nasa Maynila po ako. Actually, yung nakakita po talaga yung anak ko po ang lahat na nakakakita po. Yung isa ko pong anak. Kasi yung anak niyo po dito, ma'am, again, as much as ayaw kong nagpe-presenta ng bata sa korte, Opo. siya ang may personal knowledge. Siya ang nakakita gamit ng Yes, kanyang dalawang yes po. mata ng masamang nangyari. Yes po. Pero ang gusto ko kasing tuntunin dito, ma'am, is kung ginagawa niya yan ng ganyan, na parang napaka-casual na lang sa kanya, Yes. sanay na siya, more than likely po, base sa aking experience, hindi po ito ang una. No? Yes po. Maraming beses na po ito. Yes po. Ngayon, kung kakasuhan natin siya, gusto ko, all in. Lahat Yes. ng may ebidensya tayong panahon na ginawa niya to, isasama po natin. Yes po. Meron pa bang ibang testigo nakakaalam? Yung biktima po kaya? Yung dalawa po kasing anak kong babae, sir, hindi ko lang po sinama yung isa. Yung isa rin po, alam din po niya. Yung isa, yung bunso ko po. Okay. Yun din po, alam din po. Kasi sila lang po naiiwan sa bahay. Siya po, at saka yung dalawa kong anak, at saka yung asawa ko po. Ma'am, may gusto po kayong may dagdag bago po natin kausapin yung mga ahensya natin. Okay po. Lakasan. Huwag ka matakot. Na-try niya po ako halikan po sa bibig po. Sorry. Tinatry daw po siyang halikan sa bibig. Lakasan mo. Sa bibig, okay. Gusto, natakot niya po ako sabihin, wag mo sabihin kay tita to, or lagot siya sa akin. Lagot daw. Okay, may pagtatakot. Yes. Very good. Bakit, no? Kasi may desisyon ng Supreme Court, eh. Recently lang naman to, na hindi lahat ng cases of sexual exploitation against sa bata ay papasok sa RA 7610 o ang ating Child Abuse Code. Kailangan may element of coercion or intimidation Yes. para napapayag niya yung bata, no? So, maganda po yung sinabi ninyo, miss, no? Na kayo ay tinatakot Yes po. para gawin niya tong mga bagay na malaswa, no? Yes po. That will serve as evidence. Ngayon, alam kong masakit yung nangyari, di ba? Kung normal na, sa lahat ng normal na tao, pag ginawa sa kanila to, may trauma. Yes po. Pero kailangan nating ipresenta mo yan eventually sa korte. Yung abogado mo naman, yung piskal naman na magpo-prosecute ng krimen, pwede niyang i-request sa judge na umalis lahat ng tao Yes po. na hindi involved sa kaso habang ikaw ay ipipresenta. Di ba? Para masabi mo lahat. Naintindihan ko kung ngayon on air, kahit yung identity mo ay nakatakip, naintindihan ko kung ayaw mo. Kung ayaw mong magsalita muna. Nakuha ko naman na yung kailangan ko makuha. Yes po. Na may elemento ng Pananakot. pagtakot, ng may mga threats levied against or patay ka sa akin kapag nagsumbong Yes. ka, parang ganyan, di ba? Okay, that's good enough for me. No? Again, it looks like this is an open and shut case. Ma'am, first of all, gusto kong purihin yung anak ninyo. Yes po. Matapang. Yes, po. Actually, sir, sinaktan niya po yun eh. May ano din po ako, nagsalaysay na po kami ng 24 sa police. Sinalaysay din po niya, sasaktan din po niya yung anak niya. Actually, sinama ko rin po yung sa kaso physical injury tsaka yung para sa pamangkin ko. Okay. Kaso hindi lang po inano ng agad ng police na ano, nung 24 lang. Komportable ba kayo, ma'am? Ma'am, sir, Sabihin pwede niyo. po ako magtanong, sir. Opo. Kung tama po ba yung ginawa ng police nung 21 po, nagpunta po ako, hindi po nila binlather. Tapos po, nung pinapunta po kami sa women's desk, yung asawa ko po at yung anak ko po lang ang pinapasok niya sa loob, tapos ako po ay pinalabas pati pamangkin ko po. Ngayon po, yung dalawang anak ko po, pinapasok po nung babaeng police
loob ng kulungan at ipinakita po daw, sabi, dyan daw po ikukulong ang iyong papa. Sabi ng gano'n, ano, papakulong mo pa papa mo? Kasi bubugbugin papa mo dyan sa loob. Yun daw po ang pagkasabi sa dalawang anak ko pong babae. Isinama po, which is, sabi po niya, is, minumulat lang daw po niya yung ibig sabihin ng kulungan sa bata. Ma'am, Yun po ba yung mali or tama po? it can go both ways po, ma'am. Naintindihan ko kung saan kayo nanggagaling. Yes po. Kasi para kakampihan ko ang polis. Yes po. Pero para lang mamaya, bago sila magpaliwanag, ito lang po ang basihan ko lang is yung practice ko po bilang abogado dati, di ba? Yes po. Na ginagawa po ito para paniguraduhin hindi nagsisinungaling yung bata. Mata, oh. Pinapaalam sa kanila na may consequences itong ginagawa mo, itong pagtetestigo mo, itong Yes. pagre-written statement mo sa akin, makukulong tatay mo. Sinusukat nila yung kung trained ba yung bata, sabihin lang to, Yes. 'di ba? Pero tama kayo. Yes. Pwede namang sabihin 'yun. Hindi Opo. naman dapat pinasok po siya sa loob ng Opo, din sinama po sa loob po mismo daw. Yung anak ko po nagsabi, pero hindi po nabanggit sa akin ng pulis na dinala. Sinabi ko lang po kay ma'am. Doon lang ako medyo. Pinasok niya po pala ang anak ko sa kulungan, sabi ko sa kanya. Okay. Parang na-misinterpret ko po daw siya, pero para sa akin po kasi parang hindi po dapat iminumulat ang bata sa loob ng kulungan. Nakita po nila yung preso, yung mga nakakulong po, nakita ng mga bata. Okay, ma'am. Ma'am, makakausap natin ngayon Yes po. si Sir Enrique Paring Jr. Yes. No? Sir Enrique, magandang hapon po. Siya ang nirereklamo dito. Sir Enrique? Hello po, Mr. Enrique. Yes po, morning po. Sir, Ano po? kakausapin po kayo ni Attorney Garrett, pero wag niyo pong i-mention yung pangalan ng inyong asawa, gayon din po ng inyong anak and pamangkin po. Unless, ma'am, Ako hindi ko naman po minimension. ma'am, sige, wag na lang. Sir, meron pong mabigat na akusasyon laban sa inyo. I'm sure familiar po kayo kung ano yung akusasyon na yon. Tama? Opo po. Okay. Una-una, may video kami, no, Enrique, kung ano yung ginagawa mo doon sa iyong pamangkin. So, tingin ko lang naman, Enrique, wala ka na sa posisyon tumanggi, di ba? Opo, hindi ko naman po inaano yun, sir. Ay, ang inaano ko lang po, yung pinipilit niyang sustento. Pero kung saan niya naman ako tinitiraan, hindi, wala na talaga maibibigay, may tutulong pa sa kanya. Sir, hindi po tungkol sa sustento dito eh. Wala po silang nabanggit sa kalahating oras na nag-uusap kami. 15 minutes na nag-uusap kami. Wala po siyang nabanggit na sustento. Yung puro tawag sa akin, sir. Puro text sa akin yung... Ang tanong ko lang naman, sir, kung may depensa ka bang maharap eh. Pag kinasuhan ka namin ng child abuse dun sa RA 7610. Yun lang naman ang tanong ko, sir, kasi gusto ko kunin ang panig ninyo. Diba? Wala na po akong kuhan doon, sir, kung makakasuhan mo nila ako. Pero... Oo, makulong ka na lang. Makulong ka na lang sa ginawa mo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Tapos sasabihin mo, baliw si Raila. Hindi, yung bata, baliw yung Wala ko bata. sinasabing ganyan. Sinabi mo, JR, lagi mo binubugbog yung anak, yung pamangkin ko, sinasaktan, tapos pati yung bata. Ano, ikaw, hindi mo rin binugbog yan? Oo, talaga, sure ka? Hindi niya po. Oh, hindi niya. Tanungin mo si Raila. Alam ng bata yan, binugbog mo yan, binugbog mo yan. Hindi lang makapagsalita yan sa'yo. Sir, no, inaamin mo naman pala na ginagawa mo yung mga ganong bagay. Bakit, sir? Ako, alam mo, in some form of morbid curiosity, lagi ko natatanong sarili ko, bakit? Paano? Ano nasa isip niyo, sir, nung ginagawa niyo yun? Ang dahilan po daw niya, hindi daw po ako nasiping sa kanya, yan po. Bakit? Bakit bata, sir? Eh, siya na po, sir, lasing po ako ng time na yun. Lasing ka pa nun. Hindi Yung ka mga nakainom. ibang- ma'am, Nakauwi ka na nga na trabaho. yung mga ibang panahon, sir, lasing ka ba lagi nung ginagawa mo? O nung panahon lang po na video kayo, sir? Yung panahon lang siguro, sir, na video ko, lasing ako dyan, galing yung luma sa... Okay, yung panahon na yun, doon ka lang lasing. Pero yung mga other times, hindi ka nakainom nun. Wala naman pong inanong other time na sinasabi niya kasi wala naman siyang proof nun. Ilang time na yun, sir. So ang tinatayuan nyo, sir, is that isang beses nyo pa lang itong ginagawa. Isang beses lang naman yun talaga, sir. Na, bata, tanungin.
Talagang tatayuan mo yun, sir, kahit may testigo kami dito ngayon sa studio na magsasabi ko ilang beses. Karapatan mo namang i-deny. Sa totoo lang. Di pa to korte. Konsensya, di ba? Magandang pangalan mo na lang kung ano natitira, doon yung natitira yung concern dito. So, tatayuan mo talaga na yun lang yung panahon na yun, no? Na yung na-videohan ka lang, doon mo lang siya ginawa. That exact time. Once lang, Enrique. So po, Yes, Enrique. Ilang beses ba talaga? yun lang naman sir, yung lasing ako talaga sir, yun lang naman yan. Isang beses, according sa'yo. Tama? Isa lang. Opo sir. So sigurado na tayo sa isa dahil inamin mo na. Nasa amin na ngayon kung popruweba namin yung iba pang mga pagkakataon na ginawa mo yan. Di ba? Yun lang naman malinaw dun eh. At least umamin ka na sa isa, paniguradong kulong ka na. Ang pinag-aawayan na lang natin dito, gaano ba kahaba? Alam, hindi na nga kita pagbibigyan. Wala na po akong against dyan sir, wala na po akong against dyan. Okay, saan nakatago yung baril mo, Enrique? Meron po yan. Ano po? Saan nakatago yung 38 caliber mo? Wala po akong baril Meron, sir, wala meron. po yung proof of picture sir, wala po akong baril. Meron. Wala. Ganon. Itinatanggi mo rin yun. Opo, wala po akong baril sir, wala po. Kahit mag-apply kami ng search warrant sa bahay, wala kami makikita. Opo sir, kahit mag-apply po kayo, wala po akong baril Tinago sir. niya po yun eh. No problem po yan. Sige. Dinadagdag na lang po, dinadahilan na lang po yun. Hindi, alam mo, Enrique, wala naman kami kailangan idagdag eh. Sana kung baril ang problema mo eh. Kasi intindi ko pa dahil mahirap pagparehistro ng baril eh. Kahit ako, pinagpapawisan ko magrehistro eh. Opo sir, wala na po akong against sir, hindi na po makikipagtalo dyan sa akin eh. Pero ang sa akin lang, anyway, di ba, it's useless. Ang sa akin, aminado ka namang ginawa mo. Okay? Di ba? Sige, okay. Staff Sergeant Liana Lejano, magandang hapon po. Good afternoon po, attorney. Good afternoon, ma'am. Bale, kung napapakinggan niyo po yung aming diskusyon kanina no dito, isang Enrique Paring Jr. ay akusado sa sexual abuse ng isang bata under RA 7610 po natin. I understand, ma'am, na ang ating mga complainants ay lumapit na po diyan sa lumapit na po diyan sa inyong opisina. Tama po? Yes po, attorney. Yes po. At ma'am, naka-prepare na po yung mga dokumento natin for direct filing. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. For printing na lang po, sir. At saka yung present po nila para po ma-file natin po sa fiscal, sir. Okay, ma'am, may schedule na ba po tayo sa filing natin sa piskalya? Sir, ang basta po open po sila yung Monday to Friday. Kahapon po nga sana, sir. Kung Holiday po kasi, no? Saturday, sir, sila. Opo, holiday, sir. Eh Opo. di, kung aabot, sir, bukas, ay madali namin, sir. Ma-file din namin, sir, bukas. Okay, ma'am. Ganito pong gagawin na lang natin. Bukas sasamahan po namin sila para panigurado makapag-file po Yes. tayo ng kaso. At pupunta po tayo sa opisina ng piskalya dyan po sa Batangas. No? Yes po, attorney. Tapos, ma'am, meron isa lang akong tatanungin, no? Nung kinukuha niyo po yung sworn statement, yung sinumpaang salaysay ng ating mga testigong bata, pinasok niyo po sila sa kulungan, ma'am? Actually, hindi po si ma'am. Hindi po siya. Apo, Sino po attorney. yung nagpasok, ma'am, sa station? Ma'am dun? Jane Ramos. Jane Ramos. Jane Ramos, ma'am. Sino po si Ma'am Jane Ramos sa opisina? WCPD po. Attorney, gawa ngayon ko lang din po na nakarating sa akin yan kung ikinocomplain po ng ma'am, ni tita po. Ano naman po, ma'am? Patungkol. Ako ba, magpapaliwanag lang rin ako no, ulit. Sabi ko nga po sa kanila kanina, kasama po ito sa proseso natin dahil nga po kailangan nating tignan kung totoo ba, hindi ba pwersado, hindi ba trained yung ating mga kinukunan ng testigo, no? Pero kung sino man si Ma'am Jane Ramos. sabihan nyo na lang na wag sanang physically pasok. Kung totoo man, wag sanang physically pasok yung bata dun sa Yung selda, anak ko po ma'am. nagsumbong. Medyo mabigat, ma'am, di ba? I understand why you do it. If ever ginawa nyo man, pero may Sir, tamang pwede pong paraan. pwede pong magsalita, sir. Sir, clear po lang, sir. Of course, of course. Yun siguro, sir, pinasok. Hindi po, sir, gawa po ang amin pong custodial facility, sir. Maraming division, sir. Siguro, sir, dito po ipinakita malapit po doon sa may jailer. Pero hindi po ipinasok mismo sa Okay. kulungan, sir. Tanaw, sir. Sir, tanaw po siguro. Okay. Ang sa akin, ma'am, kung ganun lang naman, para makita ng bata, di ba, na yan ang mangyayari sa kakasuhan natin, makukulong siya. Sabi ko nga, kasama yan
para paniguraduhin walang peking testigo. Napaliwanag ko na rin yan kay nila, ma'am. I'm just making sure, ma'am. Alam niyo naman, di ba? Yes po, attorney. Thank you po, sir. Naintindihan ko po yan kung bakit, ma'am. No? Ako, sir. Sige, ma'am. So, tomorrow po kami ay pupunta sa inyong opisina at sasamahan po namin ang aming complainant. Mag-file po ng kaso for child abuse, no? Under child prostitution and other sexual abuses ng RA 7610. At Copy po, attorney. ayun po, ma'am, no? Maraming salamat, Staff Sergeant Liana Lejano. Opo. Welcome po, attorney. Welcome po. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am Ethel Basit or Basit? Ma'am Ethel? Yes, ma'am. Yes po. Opo, ma'am. Ma'am, Yes po, attorney. kayo po ay hihingi ako ng malaking pabor po as head po ng MSWD, ma'am. Kasi Yes po. we need to talk with the children, bigyan natin silang social services kasi po kaharapin Yes po po, nila yes po. yung task ng pagiging testigo po, no? Sa harap po ng korte Yes po. dito sa kaso. Ano po kayang Opo. posibleng intervention or tulong na pwede nating iabot sa kanila prior to this, ma'am? Sir, actually po yung ating victim ay na-schedule po namin ng psych eval muna kasi ano siya tigil. Mhm. Oo. Oo. Then yung mga bata ay siguro ay titingnan muna namin kung ano yung pwede pa dito. Kasi po ay siyempre ang tatay po ay hindi namin alam kung saan yung address. Kaya yung barangay protection order Opo. na hinihingi ko sa barangay ay dapat pa po- na-serve na. Opo, opo. Oo. Kasi nawala na po yung address, hindi makita kung saan. Okay. Well, ang gagawin na lang po namin, ma'am, is makikipagtulungan kami sa inyo. No, kayo na po pala Yes po. magtatakbo ng barangay protection order natin. Pero upon current information po, ma'am, itong si Mr. Enrique Paring Jr. is wala na, no? At tumakbo, nagtago. Nasa Malaruhatan, Lian, Batangas po. Kalaptagan, oo, parang saliyan. Malaruhatan po. Hindi. Sa magulang niya po. Nandun po. Okay, sige. At least alam natin kung Okay, nasaan siya. sige. Okay. Okay, sige. Kasi hindi pa alam kasi ng barangay kung saan yung bagong address niya. Ayan po, ma'am. Kami po ay Hindi, ma'am, galing po makikipagtulungan. ako dun. Actually, galing po ako sa Lian, nung sa barangay. Nakausap ko po yung kapitan na andun po daw yung asawa ko na ikita Andun? po. Paggabi po daw na uwi, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So, Okay. Ang magsaserve kasi ay dito, Tama po. ang magbibigay kasi ng BPO ay yung dito sa atin, nanay, Opo. yung barangay 4. sige po, ma'am. Kami makikipag-coordinate para dyan sa service po, no? Yes po. Subukan rin yes. namin sumama kasi hindi natin alam kung anong gagawin Yes, po. ni Enrique kapag magsuserve tayo sa kanya ng BPO natin. Sige, salamat po, ma'am. Paabot na lang natin lahat ng maaaring social Yes, assistance po. natin dito kay nila sa mga victims po, ma'am. No? Okay, so Ma'am Ethel, maraming salamat rin po. Yes, po. Kami po ay makipag-ugnayan sa inyong opisina. Yes po, attorney. Okay, maraming salamat po, Ma'am Welcome po Ethel. lahat dito. Okay po. Sige. Ma'am, no, walang other ending to eh. Kung napansin nyo nga, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong humingi ng patawad o patrasin kayo sa kaso. Yes. Kasi hindi naman na siguro tamang patawarin siya. Yes po. Diba? Tsaka doon pa lang po, sir, sa barrel po, nagsisinungaling na po siya eh. Meron po, binibenta pa nga po niya na 6,000 nung nakaraan po. Baka nabenta na, ma'am, kaya wala na. Hindi ko Hindi lang sale of po illegal alam. firearms na rin siya. Pero kung ano pang kaso ang alam nyo, ma'am, di ba? Yan po. Diba? Patong Yung na natin physical lahat. injury din po, sasama ko yung sinaktan niya po ako noong May 21 po. Sige po, ma'am, sa VAUSI na nga po. Pa-interview lang po ulit tayo. Kunin natin sworn statement. Pero ang priority Kasi natin po, sir, napapagod kasi ako